Pero alam niyo po ba, may mga pagkakataon, maaaring nako-corner ka sa isang sitwasyon. Wala kang masulingan. Wala kang mapuntahan sa likod, sa harap, sa kaliwa, sa kanan. At may mga ganyang instances, may mga ganyang pagkakataon na tayo ay naharap sa isang sitwasyon na tila baga wala na tayong lulusutan. Tila baga wala na tayong solusyon o kaparaanan. Kapag ganyan ang nangyayari po sa atin, wala tayong makitang solusyon sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan. Ang dapat nating gawin, tumingala tayo sa taas sapagkat may Diyos na pwede pong mag-intervene, pwedeng mamagitan. Kaya nga sabi po ni Moises, huwag kayong matakot. Yan po yung una nating tatandaan mga kababayan. Sa panahon na tayo po ay merong kinakaharap na struggle, na tila baga nakukorner tayo. Una po nating tatandaan, huwag tayong matakot. Kasi nga, pag natakot tayo, mawawalan po tayo ng maayos na pag-iisip, madedemoralize tayo, hindi tayo makapagpasya ng maayos sapagkat natatakot tayo. Ang sabi po ni Moises, huwag kayong matakot, tumigil kayo. Pag sinabing tumigil kayo, pumayapa kayo. Kumalma kayo. Bakit? Tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Tingnan ninyo ang gagawin ng Panginoon. Kaya napakagandang message po ito. Tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Andyan po yung challenge ni Moises. Tingnan natin ang pagliligtas ng Panginoon kung ano yung kanyang gagawin. At ang kanyang binanggit, ang mga FCU na inyo nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ang inyong pinoproblema ngayon, yung struggle nyo ngayon, hindi na ninyo muling makikita pa magpakailanman. Bakit? Ang sabi ng talatang 14, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Wow. What a statement of faith. At yan po yung kinakailangan natin. Alam po niyo may mga pangyayari sa buhay natin na meron tayong kinakaharap na laban. Pero ang totoo niyan, hindi mo laban yan. Laban yan ng Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay namumuhay, nagsasagawa ng matuwid na mga gawain, ikaw ay namumuhay sa katwiran, namumuhay ka ng may kaayusan, ang Panginoon ang makikipaglaban sa iyo. Diba? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, bakit ka umihibik? Iunat mo ang iyong tungkod. Doon sa binasa natin, alam natin kung paano nag-intervene ng Panginoon. Hinati yung dagat sa pamagitan ni Moises nang inunat niyang kanyang tungkod at dumaan po sila ron. Ayon doon sa mga talatang binasa natin. Sa buong magdamag, hindi po sila nagkalapitan. Bakit? Kasi nga ang unang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng anghel upang mamagitan sa Israel at sa mga Egyptians. Sa buong magdamag, hindi nagkalapitan. Imagine naglalakad lang sila pero yung mga sumusunod sa kanila nakakabayo. How come na hindi po nakalapit? Meron pong nag-intervene. Andyan po yung nagpadala ng angel na hindi po sila nagkalapitan sa buong magdamag. At sa buong magdamag na yon, yun yung panahon na hinawi yung dagat na pula. Nagpadala ng hanging silanganan at yung tubig ay tila naging pader sa kanan at sa kaliwa at doon sila tumawid sa tuyong lupa. At nung sinubukang tumawid nung mga sundalo, nung may mga karo, nung may mga kabayo ng mga sundalo ng Ehipto, ibinalik ulit yung tubig, patay lahat ng totoo yung nangyari. Ang inyong nakikita ngayon, yung inyong pinoproblema ngayon ay hindi na ninyo muling makikita pa magpakailanman. Ganon kapag ka makipaglaban ang Panginoon. Ang ating pinoproblema, ang ating nagbibigay sa atin ng pressure, nagbibigay sa atin ng kaba, nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pag-aalala, kayang hawiin ng Panginoon yan for life. Hindi na natin makikita magpakailaman. Ganun po makipaglaban ng Panginoon. Ganun po nagtatanggol ang Panginoon sa kanyang mga anak. Ganun nagtatanggol ang Panginoon sa mga taong inaapi, sa mga taong tumatawag sa ating Panginoon. Kaya nga, ngayong umaga, gusto ko po kayong encourage na tingnan natin ang pagliligtas ng Panginoon. Tingnan natin ang intervention, ang pamamagitan ng Panginoon sa ating mga sitwasyon. Maaring tayo po inaharap sa mga iba't ibang uri ng hamon sa buhay na ito. Ngunit, tandaan po natin, yung mensahe na binanggit ni Moises sa bayan, yun din po yung mensahe sa atin ngayon.
Huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Ang inyong nakikitang mga problema ngayon ay hindi na ninyo muling makikita pa magpakailanman. Kung paano pong sinabi ito ni Moises sa mga Israelita sa kanyang mga kasamaan, same message para po sa ating. Tingnan natin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ikaw ba'y naharap sa isang sitwasyon na tila bagay ikay nakukorner? Isang sitwasyon na hindi mo alam kung paano lulusot, hindi mo alam kung paano ka haharap sa mga ganitong pangyayari. Tingnan natin ang pagliligtas ng Panginoon. Magtiwala ka, manampalataya ka sa Panginoon, tumawag ka sa Kanya, at andyan ang Kanyang pagtugon. Kaya andyan po yung hamon po sa atin ngayong umaga, na kung saan huwag tayong matakot, pumanatag tayo, pumayapa tayo, at tingnan natin ang pagliligtas ng ating Panginoon.